talagang ang ipinapangalandakan, may isang pamangkin ng congressman na kontraktor. Opo. Nagpo-post siya na, alam nyo, mas maganda itong sinakyan namin na private plane ngayon. Kasi dati-rate, yung ginagamit namin ng family namin, maliit lang na private plane. Ngayon, better na ito. Alam niyo ho yun? Opo. Ito ho yung aking pinsan. Ayun, ito yung family ko. Meron pa siyang, dito, mas maganda to kasi may table. Pwede kang mag-wine-wine, pwede kang mag-cheese-cheese. Oo. Ano yun tawag dun sa feed mo, pag meron kang social media, kailangan aesthetic yung post mo. Okay. This is our current situation. And alam niyo ba guys, mas gusto ko tong plane na to kesa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag, tapos may mga tables, mas malawag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And mayroon pang seats sa likod. Baby girl! Mukhang, ano ba yung suot mo? Yan ba, Duster ni Mama Tess. Hindi, parang hindi, parang, tama ba, ano yan? Logo ba yan ng, parang Gucci ba yan? Wow, I wish. Mahal, wala akong pambili. Ang kwintas mo, ano ba yan? Ha? Ito? Wala ka bang Edi vlog syempre na, Green Hills. wala ka bang vlog na nagsasabi kung magkano ang presyo ng bawat suot mo? Naku, hindi po pwede yun. Meron, ukay-ukay vlog. Yung hikaw mo, Shopee. wala ba ring presyo yan? Yung Wala. suot mong relo, Oo. suot mong sapatos. Oo. Hindi ba? Mga kapatid, ngayon po ay, ewan ko na lamang po kung bakit nangyayari po ito sa ating lipunan. Pansinin po ninyo, no? Sorry po, simulan po natin itong ating programa dahil mamaya pag-uusapan po natin to. Ngayon mga kapatid, bagamat yung iba nagtanggalan na ho ng kanilang mga post, no? Meron po talagang ipinapangalandakan, may isang pamangkin ng congressman na kontraktor. Nagpo-post siya na, alam nyo, mas maganda itong sinakyan namin na private plane ngayon. Kasi dati-rate, yung ginagamit namin ng family namin, maliit lang na private plane. Ngayon, better na ito. Alam niyo ho yun? Ito ho yung aking pinsan. Ayun, ito yung family ko. Meron pa siyang, dito, mas maganda ito kasi may table. Pwede ka mag-wine-wine, pwede ka mag-cheese-cheese. Oo. Ano yun tawag dun sa feed mo, pag meron kang social media, kailangan aesthetic yung post mo. Okay. Oo. Mga social media influencer kung tawagin. Di ba? Okay. Papakita nila sa'yo yung lifestyle. Yung sinasabi mo na yan, gustong-gusto yan ng tao dati. Dati? Kaya lang ngayon, pinuputakte nang Okay. malaman na may kaugnayan Okay. sa isang politiko na may sinasabing kaugnayan din sa flood control projects. Kasi nga po, kontraktor yung kanyang kamag-anak. From aesthetic queen, naging mukha daw ng korupsyon. Yan ang sinasabi ngayon sa social media. Tapos meron ka pang post kung saan-saan ka mga bansa na nagpupunta. Oo, tapos binibilang mo pa kung pang ilang bansa yun. Alright, Pagkatapos, and then, from head to toe, Okay. sasabihin mo ngayon, guys, this is Hermes, guys, this is Chanel, Okay. Gucci, Prada, tapos then may the price. amount, and then May the price. presyo. Kasi may magazine na ganun, baby. Okay. Parang lifestyle magazine din, kung saan yung mga sikat na artista, nilalagay doon yung kanilang kasuotan at kung magkano. Okay. Sige. So mga kapatid, maliban po dito sa batang ito, mawalang galang lang po, no? Kasi hindi ho malayo na mabuli siya Kasi nga naman po mga kapatid, hindi ho natin itinutulak yan Kasi nga po hindi tama yan. Pero ito'y nagiging daan ngayon para kaputaktiin ng kung ano-anong negative comments. Mayroon pong district engineer from the Visayas. May ganun din po naman, yung kanyang post ay nasa first class yung upuan ng eroplano. Hindi pala yung business class? At may iniinom siya at nakadisplay yung kanyang mamahaling Louis Vuitton na bag. At nandun siya First sa class pala yung estatwa na yung Rome yun, sa Rome. 'Di ba? Para bagang ito ho yung mga tao na iisipin po natin, 'di ba? Hindi ho ba kapag magnanakaw ka o magnanakaw yung mga magulang mo o ang uncle mo, hindi ba dapat medyo disimulado tinatago mo? Hindi sa bansang ito ipinapangalandakan nila yung mga ninanakaw ng kanilang pamilya. Kaya talaga mag-iisip ka, ito na ba ngayon ang hinahayaan ng bayan na to? Pinapayagan ba natin ito? At papayag ba tayo sa ganito? Hindi ba? Para bagang natural na ho sa atin yan Right? They flaunt it, no? Maliban dyan, yun pong mga engineers, no?
nasangkot dito sa flood control project. District engineers. Nakita mo naman ang mga suot nila. Ang mga relo, ang mga sapatos, ang mga damit. Ang relo, mga Magkano ba kapatid. sweldo ng district engineer? Pinakamura lang po mga kapatid yun ha. Narelo na kanyang bitbit, 12 million pesos. Meron pa daw itong relo na 25 million and they flaunt it. Anyway mga kapatid, eto po, bago ho tayo mag-break dahil nga po alam kong inaabangan nyo ng mga balita. Pag-usapan nga natin to. Ngayon may kautusan ng ating presidente. Lifestyle check. Ang daling sabihin, ang sarap pakinggan. Tanong dito, paano yon? Gaano na naman po katagal yon? Mga kapatid, lifestyle check, sinong gagawa? Paano mangyayari? Hindi po ba? Saan ka magsisimula? Sinong uunahin mo? Hindi po ba? Napakadaling sabihin, lifestyle check. Opo. Pero ngayon mga kapatid, ang klaro, meron na po talaga, no? Meron na po talagang identified. Halimbawa, yung na-expose ni Senator Ping Lacson. At kahapon po sa interpellation ni Minority Leader Tito Soto kay Senator Ping, no, siyang una, pinag-usapan na po nila ito eh. Klaro, ika niya. Klarong ghost project. Okay. Nabayaran na ba? Yes. Nabayaran na. Okay. Sino? Contractor. Identified. Sino? District engineer. Identified. Paano na-release yung pera? Di dumaan doon sa paperworks ng merong project inspector, merong pong evaluator, merong kung sino-sino. Kasama na po mga kapatid yung COA. And of course, hindi ma-release yan kung walang DBM din. Hindi ba na tumanggap ng mga dokumento? Meaning, identified na po nila lahat yung pong dinaanan ng proseso bago matanggap ng contractor yung pera na bayad ng gobyerno sa isang proyektong non-existent. So, paano yan? Hihintayin pa po natin sino? Hindi ba dapat po yung mga yan, ngayon pa lang po, pinagkakasuhan na? At bilis-bilisan po yung due process nang sa ganun, pagdadamputin na yan mga kapatid. I mean, sorry po kasi talagang mapipikon ka dito po sa ating pinanonood ngayon na para bagang, okay, lifestyle check, sige, gano'n ho kabilis yan, gano'n katagal yan. Magandang balikan itong nangyari dito po sa isang bansa, ano? Itong First Lady ng, dating First Lady Malaysia. ng Malaysia. Oo. Okay. Si Rosma. Opo. Itong dating First Lady, nakakulong ngayon ito. And then, 3 counts pa lang po kanyang kinakaharap ng graft. So, 10 years bawat count. Mga kapatid, ito po may kaugnayan, hindi pa ito doon sa kanilang wealth fund, no? Na kinasangkutan ng kanyang mister, na nakakulong din po ngayon. Opo, ito ho, yung bribery na nangingialam sa mga kontrata ng gobyerno. Opo, nung nagkaroon ng prima facie evidence, sinalakay kaagad ang bahay nito eh. At ano ang na-recover sa bahay niya? Opo. Mga alahas, tiaras. 400 piraso ng Hermes bag. Yan. Ang iba nakabox pa. Oo. Diamond necklace, gold necklace. So mga kapatid, di ba? Na $1.6 million ang halaga. Tsaka, mantay mo, tiaras ha? Tiaras talaga. So, yung parang little crown. Pati ho cash may na-recover dito. So kumbaga, ang bilis. Alright? Ang bilis po kasi meron ng prima facie evidence na andyan na po ito. So although iba ho ang kanilang panuntunan doon, iba po sila doon, pati sa South Korea, sa ating dito sa lifestyle check nito, dito ho sa mga kaso ngayon, dito ho sa klarong-klaro na, no? Pati ho doon sa kaso ho sa Batangas, sa pupuntahan natin, iisa-isahin natin yung contractor doon, ha? Na sinasabi daw po na nakakopo ng higit sa 1 billion project ho diyan sa Batangas. Na-identify na po natin to. Salamat po sa ating research team dito na nagtulong-tulong para makuha ito. Mamaya iisa-isahin natin to. Yun, nahuli po, in the act. Ilang dekada pong hintayin natin bago makulong yung taong yon. Hindi ba? Sorry ha, na naman cynical. Kailangan na naman ng due process. Cynical ka na naman. Oo, pag pinakikinggan namin ng mga sinasabi mo, well, sad reality. Hindi po ba? Oo, gaano katagal na naman ang hihintayin natin pag na lifestyle check, kapag may nakita na sobra-sobra ang ari-arian sa sinusweldo, kung kagaya ba nung nangyari sa Malaysia ang mangyayari, imposible, Ted Filon. Kasi nga, hindi tayo Malaysia. Tayo ay mga Pilipino. At ang mga Pilipino, parang sanay na sa ganitong issue. Sa South Korea, mga kapatid, nakitaan lang ng suot na kwintas eh. Oo, yung Diba? VCA necklace. Alright. Na mamahalin. Dito po sa bansa mga kapatid, ano po, ang ating pong salary grade ng mga district engineer ay salary grade 25. Magkano? That's 80,000 pesos a month na sweldo. Alright? Opo. So ngayon mga Yun na kapatid. yun? Wala nang komisyon? Well, di ba? So pag pinag-usapan natin dito, lifestyle check, na pinagbawal ni Samuel Martires nung siya'y ombudsman. Kasi nga daw nagiging source of extortion at paninirang puri. Yung lifestyle check, alright? Opo. So,
So, ang tanong nga ngayon dito, ikaw na Pilipino na naghihirap, ikaw na nagmamaneho ng taxi mo ngayon, di ba? Ikaw na papunta sa iyong trabaho, na ang iniisip mo na ngayon, yung bill mo na babayaran, yung hulugan mong sasakyan, yung bill mo sa kuryente, bill mo sa tubig, pambaon ni Junior, pamatrikula na ng lahat, yan ang pinoproblema mo. Ano pakiramdam mo dito sa mga pangyayaring ito? Hahayaan mo na lang ba? Palagay ko kinakailangan mag-ingay na po tayo dito. Magkaisa po tayo dito sa pagkondina sa mga bagay na ito kasi inaabuso nila ang pasensya ng mga Pilipino. Talaga namang maiinis kayo. Nung pinanonood ko yung vlog ng batang ito, sabi ko, wah, di ba? Sa isang bansa na binabaha sa tuwing Hindi ba? umuulan. Por Diyos por Santo, talaga May naman. mga ganun ang buhay Sige. na may kaugnayan sa mga halal ng bayan. Yung pong mag-asawa kahapon na nakausap natin, 4,000 pesos, umiiyak na po si nanay. Sa sobrang pasalamat sa 4,000 pesos. Hindi po ba? Oo, na hindi ho nila kikitain, na napakahirap nga daw ho ng buhay pagkatapos may ganitong mga tao. Hindi po ba, mga kapatid? At nagyayabang pa sila eh. Yung nga po ang worry ho natin dito. Sa lower house, hindi pa nga po nagsisimula ang investigasyon. Cleared na yung mga congressman eh. Hindi po ba, mga kapatid? Ewan ko na lamang ha. Pareho tayo nang iniisip. Nung narinig ko Sige, okay. ang puntahan dun sa Kongreso, sabi ko, akala ko mag-iimbestiga kayo. Pero bakit parang tila naging abogado kayo ng mga kapwa ninyo? Okay, sige po. So, sorry po kasi ngayon itong kasamahan namin dito, mga boss namin dito, madaling araw pa lang gising na. Bakit? Sila, magpupulong, magmi-meeting. Bakit? Kinakailangan po magtulong-tulong para po sa kikitain ng bawat isa sa himpilan na ito, ng istasyon, mga kapatid. How to operate this one. Ang hirap kayang kumita ng pera, mga kapatid, di ba? Mahirap kumita pag patas. Oo. Pero Hindi pagka siguro sa DPWH ka, try mo. Anyway. Ang dami nang gusto maging contractor ngayon eh. How to be a contractor na daw. Iba nga ang kahulugan na ng DPWH. Ayoko naman pong lahatin sila, di ba? Kahapon, iba na ang kahulugan ng COA, tas ngayon, iba na rin ang DPWH. Ayoko pong sabihin dito kasi nga masakit pakinggan. Sabi nga nila, hindi ho naman daw lahat. Oo Hindi naman, ba? naniniwala tayo doon. Kung hindi ho naman lahat, edi lumantad kayo. Opo. Lumantad yung malilinis. Opo. Anyway, sige. So, sorry 6:27. Pakita ko sa inyo guys kung paano nagre-refuel yung plane. Ayan. Ayan, dyan pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita guys. Ganyan pala. Grabe naman ang tulog neto. As in, pa left and right. Buti na lang di mo na ano yung katabi mo. Wala naman akong katabi. Kasi mo na yung mask mo. Pakita mo naman yung face mo. Dali, huwag ka na ba eh. Pakita mo naman yun. Hala, naliwala. Joke lang. Grabe, muraw-mura ka pa. This is our current situation. And alam niyo ba guys, mas gusto ko tong plane na to kaysa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag, tapos may mga tables, mas malawag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And mayroon pang seats sa likod. Tapos hindi siya maalog, tapos may ganito pa. Maganda dito, dala tayo ng wine, hamon. Sana dinala ko yung hamon Iberico na nasa ref sa Manila. Ayan, may table din here. Tapos dun yung captain and mekaniko. So, andito na aking family. Say hi. Wala si Beach. Top 3 friends in Congress. Well, personally ko, everyday kasama ko si speaker. Everyday nag-focus group discussion kami, si DS JJ Suarez, si Don Gonzales. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. Ngayon, nagkakaroon ng malawakan hearing dahil dito sa flood control budget na nanakaw. So, pinag-iinitan yung mga kontraktor, pero yung mga ulo
na mga gumawa ng mga pagnanakaw na yan ay hindi iniimbestigahan. Naalala nyo ba, sinabi na ni Sara Duterte yan dati pa, na-content na rin natin yan, na sinabi ni Sara Duterte na ang nagpapaikot sa budget ng Pilipinas si Saldico at saka si Romualdez lang. Yan ang dahilan, gawa nun sa Department of Education, nangingikil sila sa budget ng Department of Education, ayaw pumayag ni Sara Duterte. Sinabi lahat, dinitalye lahat yan ni Sara Duterte. Ngayon, ito lumutang itong flood control budget na nanakaw, nagkakaroon ng investigasyon. Ibig sabihin, totoong nagkanakawan, media na rin na nagsasabi, iniimbestigahan ngayon. Sinabi na ni Sara Duterte yan dati pero walang umaaksyon ni isa sa mga kongresista. Nakatutok lahat sa 125 million pero yung billions na ninanakaw ng mga taong nag-aakusa sa kanya, walang kumay-question. So nagsabi si Sara Duterte noong panahon na yan pero walang gumawa ng aksyon. Sinabi niya yan kay BBM, hindi ginawa ng aksyon. At ang sinasabi ni Sara Duterte dati ay iniimbestigahan ngayon. Hindi dahil sa sinabi siya ni Sara Duterte, kundi nakita na wala nga napuntahan yung budget, malaking budget, pero patuloy pa rin nagsasakripisyo yung mga Pilipino dahil sa baha, dahil walang ginawang aksyon, dahil nanakaw ang pera. Iniimbestigahan ngayon hindi dahil sa sinabi na ni Sara Duterte. Sa dami ng sinabi ni Sara Duterte dati, binulgar niya, dahil sa tuwing pinag-iinitan, binabato sa kanya yung kung ano-ano, na ang gumagawa ay yung mga nambabato. Si Sara Duterte ay napipilitan sabihin sa mga tao kung ano mga pinaggagawa ng mga to, pero maraming tikom at yung mga nasa posisyon ayaw imbestigahan yung mga sinasabi ni Sara Duterte. Kailan pa ba tayo maniniwala sa sinasabi ni Sara Duterte? Napakarami niya ng binulga tungkol kay sa Marcos. Inong kinampihan ng NBI. Diba? Lahat ng sinasabi ni Sara Duterte, lahat ng nangyayari nagkakatotoo. Hindi niya yun sasabihin kung wala siyang patunay. Pero may nag-iimbestiga ba? Wala. Iniimbestigahan lang kapag nakita na may mga taong naagabyado dahil nagtatanong na nasaan yung budget. Sinabi na Sara Duterte yan eh. Tapos yung mga bulag-bulagan, kung ano yung mga binato kay Sara Duterte na nagnakaw daw, na sila yung mga totoong mga magnanakaw na sinabi ni Sara Duterte, hindi pa rin paniniwalaan ng kukunting tao. No? Kailan kayo magbubulag-bulagan, magtatanga-tangahan? Sinabi ni Sara Duterte dati na si Saldico nga at saka si Romualdez ang namumuno, ang kumukuha sa budget ng Pilipinas. Isa na rito yung flood control budget. Sinabi rin ni Sara Duterte ang dahilan ng pag-alis niya sa DepEd dahil sa pangingikil nito ni Saldico at saka Romualdez. May nag-imbestiga ba diyan sa isyong yan? Wala. Grabing Pilipinas. Sa ginawa nating content doon sa mga maiingin na politiko na kumukontra, lumalaban dito kay Sara Duterte dahil sa 125 million pero tahimik, usapin, pag-iimbestiga sa nakawang nangyari na bilyon dito sa hinihiring na issue sa ngayon, ang flood control budget. Bakit sila tahimik ngayon? May nagkomento. Sabi niya, oo nga, ang tanong sa Davao po ba, maayos ang flood control nila? Sige, paki-explain. So, explain ho natin na, ang isang mayor ng isang lugar, city, kagaya ng Davao, ay may kakayahan na pagandahin ang kanilang lugar para maiwasan ang pagbaha. Pero, iba ho ang usapin kapag sinasabing flood control, no? At iba rin ho ang usapin kapag sinabing may budget, ibig sabihin nakatutok sila. Diyan papasok ang mga departamento na taga-ayos para sa programang inilagay para mawala itong baha na ito sa buong Pilipinas, no? So, pwedeng hindi maayos ang lugar ng Davao kapag binabaha dahil hindi naman ho ganun sapat ang budget ng isang city para matanggal ang problema ng pagkabaha. At dahil sa pagbigay ng budget na sinasabing nawala at nanakaw dahil sa mga kongresistang sila rin naman ang may-ari ng mga kontraktor na mga nakipag-deal para dyan sa flood control budget, sila ang may kakayahan para pag-aralan ang buong koneksyon, pinagdadaluyan, problema, suliranin para malutas ang pagbaha. Noon po, takot ang kriminal, takot ang korap, takot ang durugista sa gobyerno ni Duterte. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng Quadcom para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korupsyon. Dati ang takot yung korap, ngayon ang matapang na yung korap. Dati takot ang durugista, nung isang buwan may pinatay ng PIDEA. At kung wala po tayong gobyerno na tatayo sa mga pinaglalabang ito, saan patatakbo ang tao?
Ba't pa tayo nagtayo ng gobyerno? Ang Pangulong Duterte lang po sa kasaysayan ng bansa ang nagtayo ng institusyon o ng komisyon o ng opisina na lumaban sa gobyerno niya. Pag nagtayo ho kayo ng anti-corruption, anti-red tape office, ang hinahabol po niyan ay yung gobyerno mismo. Ngayon, yung gobyerno nangahabol sa tao.